Kumbaga, hindi ka nagtiwala sa Diyos na siyang may lalang sa iyo. Ano po? Kaya minsan nga po nakakalungkot kasi, yun nga po, yung katotohanan ay hindi pinaniniwalaan. Sa bansa lang natin, napakaraming pamanhiin po na minana ng iba't ibang bansa. May Chinese, kung ano-ano pa. Pero yung po totoo, walang proof na pinaniniwalaan natin. Ayun po yung nakakalungkot. So ganun po si Satanas. Kagaling, manlinlang ng tao kung paano po nila yung tinanim sa isip at puso natin. Ganun po ka-tindi. Kaya nga po kapag hindi po tayo aware sa ating pananampalataya, doon po bumabagsak ang mananampalataya. Nakakala niyan, ito na yung paglilingkod ko. Kaya kunting problema lang, bagsak na agad siya. Ayan po. The division of the spiritual and physical world. Ano po yan? Spiritual world, God, Holy Spirit, and Satan, evil spirit. Physical world, people belongs to God. And people belongs to Satan. So, ibig sabihin, mayroon pong division. May dalawa po na naglalaban. Mayroon sa Diyos at mayroon kay Satanas. So kaya po, dapat alam po natin ito bakit. Baka hindi natin alam, kabilang na tayo ni Satanas. Amen? Kaya dapat inaalam natin. Ano po ba yung kabilang sa Diyos? Ayan po. Kaya yung war po na tinutukoy sa ating panahon, hindi po yung physical war. Totoo naman po na may physical war. Amen? Kasi yung Ukraine nga hanggang ngayon may gera tsaka Iraq. Meron po. Pero hindi po totoo na sa pamamagitan ng physical war sa ating panahon ay magugunaw ang mundo. Hindi na po mangyayari yun. Hindi po yung totoo. Daming takot po Nakakalungkot lang po. Kasi yung ibang mga pastor, ang paniniwala nila, ayan na, kaya yung Chinese, yung dragon yung sign nila Yun po yung nakatala sa Biblia na dragon. Ang galing po nila mag-distinguish. Pero tama po ba yun? Saan kaya nila kinuha yun? So kaya po dapat tayo maingat sa ating pananampalataya. Kahit pastor po, bakit po sinasabi? Amen? Kasi yung Chinese, dragon yung kanilang ang tawag doon? Sign. Tama po si pastor. Kaya, ayaw ko lang umimik nung time, kaibigan ko pa siya yung pastor na yun Ano pa naman siya? Dami pa naman yung simbahan na hinawakan. Nakakalungkot. Pero, anong klaseng paniniwala? Anong klaseng leader ka? Amen? Na madali ka maniwala o madali pa ikutin ni Satanas yung utak mo. Porque yung sign ng China ay dragon, ay sabi niya sila na yung maghuhos. Kaya gugunawin na yung mundo. Hindi po ba? Ganun po si Satanas mangdaya. Kaya ano nangyayari? Kaguluhan. At nagke-create po ng kaguluhan. Nagkakagulo yung mga tao. Maniniwala tayo ngayon kasi kumalat na. So ganun po si Satanas. Yun yung trabaho niya, manggulo. Yun po yun. Kaya natin pinag-aaralan ito para
ma-expose si Satanas kung ano yung kanyang gawain. Sapagkat ito ang paraan para tumigil siya at mahuli. Sa pamamagitan ng katotohanan na dapat pinamumuhay ng bawat mananampalataya, doon lang po mag-work yung tagumpay ng tunay na mananampalataya. Yan po yun. Number 10 na po tayo, the Word of God. So paano po mag-work ang Diyos? The Word of God. Number 3. In John chapter 1 verse 1, God, creator of heaven and earth. Amen? In John chapter 1 verse 1, salita. So, ibig sabihin, siya po yun. Sa pamamagitan lang ng salita. Wala nang iba. In Deuteronomy chapter 18 verse 22, words and prophecy and fulfillment. So ibig sabihin, ang gawa ng Diyos ay makikita natin na mayroong pangako at mayroon din katuparan. Pangako po niya yon. So kaya doon po natin madi-distinguish ang gawa ni Satan at ang gawa ng Diyos, sapagkat ang gawa ng Diyos ay mayroong pangako at matutupad. Yun po yun. May katuparan. Lahat ng kanyang pangako ay natutupad. May fulfillment. In the place where God is working in the place that can explain prophecy and fulfillment. Prophecy is a actual entity. So, ibig sabihin, sa ating panahon, yung prophecy at yung fulfillment ay mayroon pong actual entity and reality. Paano po yun? Yung sinabi niya po ay matutupad at mayroon pong lilitaw na ilalagay niya at yung pumapatungkol sa kanyang sinabi. Ganun po. Hindi mangako ang Diyos at mapulpil na wala po katuparan yung pangako niya. Mayroon pong itatayo at ipapakilala, ito yung katuparan ng kanyang mga pangako. Kaya po may reality at may entity. Yun po yun. So doon po natin makikita yung word ng Diyos sa pamamagitan ng katuparan at mga pangako. Be the parable of the secret of the kingdom of heaven and their reality are testified in Matthew chapter 13 verse 34. Andaan niyo po yung talata. In John chapter 16 verse 25, dalawang verse lang po yan. So sa pamamagitan po nito, ay dito po natin mapapatunayan yung kanyang mga pangako, sapagkat meron pong proof na mangyayari sa ating panahon. What is
created in according to the Bible. So sino po yung na-create ng Diyos? Yung belongs to God. Yung mga taong naniniwala sa Kanya ng totoo. Sila po yung makikreate according to the Bible. So kaya lahat po ng nilikha ng Diyos, lahat po ng ginagawa ng Diyos ay dapat nakabase sa banal na kasulatan. Maging tayo mananampalataya dapat according to the Bible. Kaya po yung ating pag-aaral ngayon, hindi na po yung hermeneutics, kundi logical ang tawag po dito. Bakit? Kung ano po yung sinasabi ng Biblia, dapat ito ang mangyayari. Kaya logical po siya. Hindi po hermeneutics. Pag hermeneutics, madaya. Bakit madaya? Sarili niya pong talino yung ginagamit. Hindi po yung Biblia. Kaya yun po yung kaibahan. Dati ito rin po ang paniniwala ko. Nabulag po ako. Hindi ko alam. Kaya ganito na po ngayon. Kung ano po yung sinasabi ng Bible, dapat mangyayari. At kahit po ang tunay na mananampalataya, dapat according to the Bible. Kaya sinasabi ko yun. What is the creative according to the Bible? Eh dapat alam mo kung sino ka sa Biblia. Yun lagi po yung tinatanong ko. Ano ka ba sa Biblia? Dapat ma-create ka according to the Bible. Kailangan po, yun yung pangako ng Diyos eh. Kailangan po ma-fulfill. Yun yung pangako ng Diyos. Mapupulpil po ang lahat ng bagay kapag nag-judge na po ang Panginoon. Ginudge na po niya yung Babylon. Sino po yung Babylon? Saan po pumapatungkol yung Babylon? Buong mundo po yun. Kabilang po tayo. Bakit Babylon? Kasi sari-sari po yung tao na nandyan. Halo-halo. Mayroon po sa Diyos, mayroon kay Satan. Kaya ang promise ng Diyos, come out the Babylon. Pumunta ka sa bundok. Saan po yung bundok? Yun yung pangako ng Diyos. So tinutukoy po. Mount Zion na nakapangako sa balal na kasalatan. Come out to the Babylon. Pumunta ka sa bundok ng Seon. Yun po yung nakapangako sa ating panahon. At meron pong reality. Yun nga po yung sinasabi. Meron pong entity. Meron pong katuparan. Number 4 na po tayo. Coming to the place where God is. In John chapter 3 verse 3 to 5, born again, water, and the Holy Spirit. Yun po yung born again. So yung tubig ay salita ng Diyos with the Holy Spirit. Yun po yun. Ibig sabihin, yung place, ikaw, at ang Diyos. Sasamahan ka ng Diyos. Holy Spirit, ang Diyos. Yun yung po, yung tunay na
born again. In 1 Peter chapter 2, verse 23, born again through imperishable seed, living, enduring word of